Good morning po sa lahat. Salamat sa Diyos dahil nakarating kami ng aking anak kahapon, bagamat may ilang lugar na nadaanan kami na maulan at may konting aberya pa. Pero salamat sapagkat ang Diyos ang may control ng lahat at sa biyaya niya ay nakarating kami rito. Ilan sa inyo ay bago sa akin, ano? At salamat at kayo'y nakasama namin ngayon sa isang banal na gawain ng Panginoon. So lahat ay binabati ko ng Happy Lord's Day. Nawa ang gawain na ito ay pakamahalin ng lahat ng mga tunay na mananampalataya bilang appreciation at pagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos sa atin, sa iyo. Gayong hindi tayo nararapat na tumanggap nito, pero purihin ng Diyos sa kahangahangan niyang pag-ibig sa atin. In behalf kay Pastor Ray at Pastor JL, ay buong puso po kaming nagpapasalamat sa inyo pong walang sawang suporta sa amin. Una, sa mga panalangin niyo po at pamamagitan para humiling sa Panginoon para sa amin pong patuloy na pagiging lingkod ng Panginoon para ipangaral ang kanyang mga salita at mapatatag ang bawat mananampalataya at the same time ay maipahayag ang ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo na alam natin na tanging susi upang ang isang makasalanan, Hudyo man o Hintil, ay maligtas o tumanggap ng kaligtasang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. At salamat din sa inyo pong support sa amin financially. Nawa ang Diyos na siyang nagmamay-ari ng lahat ang siyang patuloy na magbalik sa inyo ng mga gantimpalang nauukol po sa inyo pong lahat. So ngayong umaga ay nais ko rin pong ipaalam sa inyo na noong linggo after ng gawain po sa Tilaga ay mayroon pong apat tayong bagong kapatid sa pananampalataya na nagpabautismo. Purihin ng Diyos, bagamat maulan nung sila ay amin pong binautismuhan, pero nag-enjoy kami, no? Doon sa katotohanan na ang Diyos talaga ang siyang nagbabago ng puso ng tao dahil po sa tapat na pangangaral. Wala ni isa sa atin, kahit sa amin, ni na pastor, ng ating pong mga kapwa kamanggagawa, ang kayang bumago ng puso't isipan ng tao. Kundi instrumento lamang kami at maging kayo man para ibahagi ang kanyang salita at sa kanyang kapangyarihan habang ay nababago po ang puso ng tao. Kaya narapat lamang na magalak ako ngayon at maging kayo man dahil po sa meron pong nadagdag na mga tunay na mga mananampalataya doon po sa Tilaga. At mayroon pang mga karagdagang gawain. Nagbukas ulit ang CHED doon sa amin sa bayan ng Rosario para magkaroon ng tagapagturo about sa values formation para po sa mga bata. So, hindi ko alam kung itong coming na month ay matuloy yung rollout para po sa mga selective na mga kapatiran para po maging tagapagturo sa elementarya at sa high school. Hindi ko alam kung mayroon noon dito. Ang kagandahan noon ay kapag nakapag-undergo ng rollout ay meron pong particular na certificate para patunay na tanggapin ng anumang eskwelahan sa Rosario, particular sa Upland, na maging lehitimong tagapagturo ng values formation patungkol po sa mga bata at estudyante. So purihin po ang Panginoon. Okay, so this morning ay inihiling ko po ang lahat na ituon ang ating pong sarili sa pakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos at pagbukas kayo sa akin sa Santiago chapter 5 verse 19 up to verse 20. Santiago chapter 5 verse 19 up to verse 20. Siguro ay basahin ko po muna sa inyo sa English.
sa New King James Version. Brethren, if anyone among you wanders from the truth and someone turns him back, let him know that he who turns a sinner from the error of his way will save a soul from death and cover a multitude of sins. Sa Tagalog, mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo. Sino mang makapagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagpapawi ng maraming kasalanan. Saglit tayong manalangin. Mapagmahal at mahabagin naming Diyos, aming amang nasa langit, nandito kami, ang inyong mga anak, na inyong kinabagan, ay nagkakatipon sa isang layunin na ikaw ay maparangalan, bigyan ng kasiyahan bilang pasasalamat namin sa kabutihan mo sa aming buhay. Maraming salamat o Diyos sa patuloy mo na kaloob na buhay at kalakasan ng katawan. At maraming salamat din po Panginoon sa mga tinatangkilik namin na hindi kailanman ninyo pinagkakait sa amin po. Kaya naman Ama, bilang pagtugon sa lahat ng kabutihan ninyo, lalong-lalo na ang inyong habag na kami ay iniligtas. Binuksan nyo ang aming pangunawa, binigyan nyo kami ng buhay espiritual upang maunawaan namin, makilala namin ang aming sarili at gayon din kayo na kami kinahabagan ninyo at pinagkalooban ng kaligtasan, kapatawaran ng kasalanan at inampun nyo kami balang araw, makakasama namin kayo sa kaluwalhatian, magpakailanman. Kaya naman sa umagang ito, humiling kami ng inyong pong patnubay sa pamamagitan ng inyong Espiritu Santo. Kami naway magkaroon ng karunungan at tengang handang makinig at pusong handang tumanggap ng anumang pagtuturo, aral mula sa mga talatang aming pong pag-aaralan sa umaga pong ito. Sinasamo namin sa inyo na ito ay magkaroon ng tunay na impact sa buhay namin at magamit namin, O Diyos, habang kami ay nabubuhay upang kayo ay maparangalan. Kasabay nito, iniling din namin pong mga kapatiran sa Upland na mayroong gawain din sa oras na ito at maging mamaya 1:30. Kahabagan nyo rin po nawa sila at nawa kayo rin ay nais nilang maparangalan sa pamamagitan ng pagdalo sa sama-samang pagtitipon ng inyong pong mga anak. Lahat na ito hiniling namin na may pagsumamo at pasasalamat sa natatanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen at amen. So ngayong umaga, ang ating pong theme ay pinamagatan po nating Church Mission, Save the Wandering from Death. Church Mission, Save the Wandering from Death. Iligtas ang mga lumalayo sa katotohanan sa tiyak na kapahamakan. Yan po ang mission ng church natin at ng lahat ng mga tunay na mga iglesia ng ating Panginoon, bagamat iisa lang ang iglesia, but then isa ang misyon, ang iligtas ang mga lumalayo sa katuruan ng salita ng Diyos na kung saan ay patungo sila sa tiyak na kapahamakan. Meron pong isang pangyayari, kung hindi ako nagkakamali, ay 111 years or 114 years na po ang lumipas na nangyari po ito. Tandaan niyo pa po ba ang pangyayari niyan? Okay. So, yan po ay ang RMS Titanic na kung saan ay isang British passenger ship or liner na kung saan ay pinatatakbo ng White Star Line na kung saan ay lumubog sa North Atlantic Ocean noong April 15, 1912. Ito ay umalis sa pier noong April 10, 1912. Pero nung sumapit ang ika-15 araw ng Abril noong taong pong iyon, ito po ay lumubog. So nasa 111 years na po siya ngayon. At ito po ay patungong New York City, United States of America. Ang barko pong ito ay tinatayang mayroon pong pasahero, pangkalatan,
Kasama po ang mga tripulante na 2,224 na tao. At alam niyo po ba na mahigit 1,500 tao ang namatay sa nakamamatay na trahedyang iyon. Alam natin yung story kung napanood ninyo ang Titanic. At dahil naman po sa isang maliit na iceberg, itong malaking barkong ito sa buong mundo nung panahon na iyon, hindi ko alam kung may katumbas ng ganyang barko sa ating panahon, ay napalubog ng maliit na iceberg. Ayon po sa mga may nagsasabi na ang may-ari po ng barkong ito, nung may-ari po ito, pinagmalaki niya sa lahat ng tao na walang anumang bagyo sa dagat ang makakapagpataob ng kanyang barko. Kahit anumang malalaking alon, hindi kayang pataubin ang barko, at kasama sa kanya ipinagmalaki kahit pa ang Diyos, hindi kayang pataubin ang kanyang barko. Well, alam natin na kapag ikaw ay naging hambog sa paningin ng Diyos, then hindi siya papayag na igawad niya yung kanyang kapangyarihan para ipakilala sa lahat na ang kanyang pangalan ay banal at hindi po pwedeng basta na lamang laitin ng sinuman. Now, ang nais kong i-highlight sa inyo ay ang isang particular na tao. Yan po yung, hindi po yan yung panahon ni Noah o ni Noe. Okay, so yan po, siguro ay hindi man yan yung actual na picture, kundi iginuhit lang. So, possible na ganyan po yung nangyari. Ang nais kong i-highlight sa inyo, merong isang pasahero doon na ang kanyang pangalan ay si Pastor John Harper. At si Pastor John Harper, nung oras na kung saan ay lumulubog po ang barko, siya ay nagsimulang manawagan sa lahat ng mga babae, mga kalalakihan at mga bata na tayo ba ay ligtas na? Kung hindi, magsisi at sumampalataya tanging sa Panginoong Hesukristo lamang. Every time na may makakasalubong siyang tao, kanyang sinasabi, ikaw ba'y ligtas na? Kung hindi, magsisi ka ngayon at sumampalataya tanging sa Panginoong Hesukristo lamang. At nung sila ay nasa tubig na, si Harper ay mayroon pong suot na life vest para manatili siyang lumulutang. Anyway, ang tubig po ng dagat nung time na yon ay below zero. Ibig sabihin, nasa freezing point. At mabilis po ang buhay pagka ikaw ay nasa tubig. At nung siya ay nasa tubig, meron siyang napansin isang lalaki na walang suot na life vest. Ang sabi niya, Kuya, ikaw ba ay ligtas na? Kung hindi, ay magsisi ngayon. Sumampalataya tanging kay Kristo Jesus lamang. Alam niyo po, itong lalaking ito ay tumanggi. Ayaw ko, hindi ko alam ang sinasabi mo. Ano nang ginawa ni Pastor John Harper? Hinubad niya ang kanyang life vest at ipinasuot sa lalaki at ang sabi niya, mas kailangan mo yan upang mabuhay ka at magkaroon ka ng pagkakataong marinig ulit ang panawagan na ito. Okay? And then, siya'y lumubog at then namatay na si Pastor John Harper. And then, pagkalipas ng 4 na taon, matapos yung trahedyang iyon, ay nagkaroon po ng pagpupulong ng mga lahat ng nakasurvive sa Titanic, sa paglubog ng Titanic. Doon po sila nagkaroon ng pagpupulong sa Ontario, Canada at nagkwento ang lahat ng mga survivor. Pero isa sa mga nakaagaw pansin ay isang lalaki na nagkwento kung ano ang ginawa sa kanya ng isang lalaki nung siya ay nasa tubig, nung inalok sa kanya kung siya ay ligtas na. And then sinabi niyang ayaw ko, nagtaka siya bakit ibinigay sa kanya yung life vest. And then ang sabi niya, ako ang huling naligtas ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ni John Harper. Ang tinutukoy niyang kaligtasan, hindi sa trahedyang iyon, kundi ang nakatakdang paghatol ng Diyos sa lahat ng tao na kung ikaw ay hindi pa nakapagsisi ng totoo sa iyong kalagayang makasalanan at hindi mo pa tinatanggap na tanging si Jesus Christ lamang ang iyong tagapagligtas, then ikaw ay tatanggap ng kaparusahang walang hanggan. So sa ganyan pong tema,
Yan po ang ating pong sinasabi ng talata sa umaga pong ito. But then, nais ko lang munang bigyan kayo ng konting background nito pong sulat ni Santiago. Ang sulat ni Santiago, mga kapatid, ay para po sa mga mananampalataya na nangalat during that time, mga mananampalatayang Hudyo na nangalat dahil po sa matitinding pag-uusig. Ito ay nagsimula nung si Esteban ay pinatay, nung siya ay binato hanggang sa mamatay. At ang mga mananampalataya ay nangagtakot at sila ay nagsialisan sa bayang Jerusalem at nagpunta sa mga lugar na kung saan ay akala nila ay ligtas na sila. Hindi sila makakaranas ng mahigpit na pag-uusig. Isa sa mga leader sa pag-uusig na ito ay si Saulo. Okay. Alam natin na kalaunan ay naging si Apostol Pablo. Ang ginagawa ni Saulo during that time ay namamahay-bahay. At kapag nakita niya, nalaman niya na ang nakatira sa bahay na iyon ay mga mananampalataya o tagasunod ng ating Panginoon Kristo, kanya itong kinakaladkad, ipinakukulong at pinahahagupit dahil para sa kanya, iyan ay paglapastangan. Ang totoo, ang alam ni Saulo during the time, siya rin ay naglilingkod sa Diyos. Okay? So yan po yung background. And then nung sila ay nakarating doon sa iba't ibang lugar, malayo po sa Israel, sila po ay mas nakaranas palalo ng pag-uusig. At isa sa mga matinding pag-uusig na dinanas nila, hindi mula sa kamay ng hindi Kristiyano, kundi sa mga mayayamang Kristiyanong kasama pa nila. Iyan po ay makikita ninyo sa chapter 5, verse 1 hanggang verse 6. Basahin ko lang naman po sa inyo yung verse 6. Sabi diyan, hinatulan ninyo at ipinapatay ang taong matuwid na hindi lumalaban sa inyo. Kung babasahin niyo po yan mula verse 1 hanggang verse 6, naka-address po yan sa mga rich Christian, sa mga mayayamang Kristiyano, na kung saan sila ay isa rin na nang-uusig. No? Sinasamantala nila, pinagsasamantalahan nila ang pagiging Kristiyano ng kanilang mga kasama. Isa na diyan yung hindi pagpapasahod. Isa na diyan yung pang-aabuso. At ang pinakamalala ay sila pa ang pumapatay sa mga kasamahan nilang mananampalataya. Kaya kung mababasa ninyo mula verse 1 hanggang verse 6 ng chapter 5, hindi binanggit ni Santiago na mga kapatid, itong mga individual na ito. No? Hindi niya tinawag dyan na brethren, itong mga mayayaman na umaabuso sa mga mananampalataya. Now, ito pong pagsubok na ito, kagaya ng binanggit kanina ni Pastor Owe, kagaya ng ulan, ang pagsubok ang nagre-reveal ng tunay na kalagayan ng pananampalataya ng isang tao. Kung babasahin niyo po yung buong sulat ni Santiago, it is a series of tests sa pananampalataya. Okay? Kung ikaw ba ay mananatiling tapat. Alam ko na siniris din talakayan ni Pastor Owe ang 1 John. And then meron din doong test of faith. Mas lalo na ang sulat ni Santiago. It is a series of tests kung totoo nga ba ang pananampalataya ng isang individual o isang nagsasabing siya ay Kristiyano. And then kung inyo pong mapapansin, dito po sa binasa nating mga talata kanina, na mayroon sa loob ng church na hindi saved. Okay. Kasi bakit? Dito po sa binasa natin, ang isa sa mga keyword na masasabi natin hindi sila saved, bagamat ang sulat ni Santiago ay para sa mga Kristiyano, doon sa panahon na kung saan ay nakaranas ng matinding pag-uusig, isa sa mga salita rito ay ang makasalanan. They are called sinners. Okay? Alam natin na kapag binanggit ng Biblia ang sinners, ito yung mga taong gagawaran ng Diyos ng hatol balang araw. Okay. Now, yan ay realidad na meron pong churchgoer, merong kasama natin, maring katabi natin lagi sa upuan during Sunday service, kasama natin sa prayer meeting. Kaya ito'y panawagan po sa ating lahat
totoo na ang ating misyon ay to go. May bahagi ang salita ni Kristo sa mga taong nasa labas. But then, kinakailangan din natin pong suriin yung ating pong mga nakakasama na tinatawag nating kapatid. Maaaring sila ay hindi pa talaga kabilang sa pamilya ng Diyos. Hindi pa talaga sila saved. At yan po yung atin pong pag-aaralan, ihayag sa ating kalagitnaan ng mga talatang atin pong binasa. Sabi ko rito, church mission also are those who are inside of the church which are deceived. Sila yung mga akala nila they are saved. Pakinggan niyo pong maigi ito pong pag-aaral natin ngayong umaga pong ito. Making profession of themselves that they are Christians, that they are saved, and that they will go to heaven someday. Pero ang totoo, they are deceived. Nawang tanong, pwede ba nating makilala kung sino itong mga taong ito? At kung ikaw ay tapat na makikinig ngayong umaga, then ikaw mismo ay makakasuri ng iyong sarili. Are you really in the faith? Yan po yung pinaka-goal natin sa pag-aaral ng mga talatang ating pong binasa kanina. Napansin niyo po sa last part, sa uling bahagi ng sulat ni Santiago, kanya pong binigyan ng diin itong mga bagay na ito. So ibig sabihin, if they are not saved, then they have false faith. Sa sulat nito ni Santiago, meron pong saving faith at merong dead faith. At sino po ba ang address ng sulat na ito? Kanino? Sa mga Kristiyano. Hindi naman sa hindi Kristiyano naka-address ang sulat ni Santiago. But then, ipinapaunawa niya sa mga Kristiyanong ito, bagamat nasa ilalim ng tremendous suffering, dahil po sa pang-uusig, i-test ninyo ang inyong pananampalataya, whether you have saving faith or dead faith. Diba? Alam natin yung talata sa Santiago chapter 2 verse 19. Nananampalataya ka ba? Nananampalataya ka na may isang Diyos, hindi ba? Mabuti yan. Maging ang dyablo ay sumasampalataya rin. Now, ano ang pagkakaiba ng saving faith at sa dead faith? Okay. So, hindi lamang yan. Marami pang iba. May ginamit din si Santiago na halimbawa na sa isang bukal, hindi ka makakakita ng parehong bumubukal ang tubig alat at ang tubig tabang. Ibig sabihin, sa isang Kristiyano, may pagkakaiba. Hindi yung parehas na nakikita sa buhay ng nagsasabing siya ay Kristiyano. Okay? So, ang ating pag-uusapan ngayon, matututunan dito sa sulat nito ng Santiago ay ang tungkol sa false faith. Na mayroong totoong pananampalataya at mayroong huwad na pananampalataya. At purihin ang Diyos dahil kaya nating matukoy. Una, sa ating sarili. Pangalawa, para sa ikabubuti ng ating pong kasama o tinatawag na kapatid sa pananampalataya. Dahil isa rin sila sa misyon natin na sila ay tumanggap ng kaligtasan. The faith that proven by good works is true. At tinatawag na saving faith, while the faith that has no obedience and good works is false and dead faith. Ang pananampalatayang nagsusumikap sumunod sa ipinag-uutos ng Diyos, ang pananampalatayang nagsusumikap mamuhay sa kabanalan ay tinatawag na nakakapagligtas na pananampalataya. Samantalang ang huwad na pananampalataya o patay na pananampalataya, hindi kakikitaan ng pagsunod. Maaring mayroong pagsunod for the reason na meron siyang gusto. Meron siyang hidden agenda. Pero ang totoo, hindi naman siya ligtas or wala siyang tunay na pananampalataya. Okay? So ang pagsubok sa buhay, ang mga pag-uusig, ang mga kahirapan, ang siyang nagpapatibay sa pananampalataya ng mga mananampalataya. Inihayag nito ang tunay nating kalagayan. Sa pamamagitan po ulit ng mga pagsubok, sa pamamagitan ng mga pag-uusig, inihayag nito yung tunay nating kulay, tunay nating kalagayan. Tayo ba ay tunay na
ligtas or tayo ba ay namumuhay sa maling akala? Yan po yung kahalagahan ng ating pong pag-aaralan ngayong umaga. Now, paano natin malalaman kung ang isang tao o isang individual ay meron pong huwad na pananampalataya or false faith? Now, balikan natin ang verse 19. Sabi sa verse 19 ng James, "Brethren, if anyone among you wanders from the truth." So ang unang ebidensya na isang individual ay hindi tunay ang pananampalataya is what? Wandering from the truth or turning away from the truth. Pansin niyo po yung address niya. Brethren, ibig sabihin pangkalatan, mga kapatid. Ano sabi niya? If anyone among you, kung meron sa inyo, sa Tagalog version po kasi, ang tawag niya dito sa mga tumatalikod sa katotohanan ay mga kapatid. Basahin ko po sa Tagalog. Mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas, no, hindi ho yan originally yung kanya pong address dito po sa mga individual na ito. Ang ibig niya lang sabihin, kasakasama. Okay? Sa English po, if anyone among you wanders from the truth. So ang unang ebidensya na huwad ang pananampalataya ng isang tao ay tumatalikod saan? Sa katuruan ng Biblia. Ayaw tumanggap. Maring nakikinig pero hindi niya tinatanggap. Ang Greek word po ng salitang wonders ay planao, ibig sabihin turning away. Totally na 180 degree na pagtalikod sa katotohanan o sa katuruan ng Biblia. Tandaan natin, ang konteksto ng sulat ni Santiago ay sila'y nasa gitna ng tremendous na persecution. At dahil sa persecution, inihahayag nito yung kalagayan ng isang tao. Kung ikaw ba ay may tunay na pananampalataya or huwad ang pananampalataya. Kasi bakit? Ang isang taong mayroong huwad na pananampalataya, hindi kayang manindigan pagka siya inuulan ng alin. Pagsubok. Hindi niya kayang manindigan. Tatalikod at tatalikod yan. At the same time, ganun din pagka mayroong pagtutuwid. Pagka may pagtutuwid na ginagawa sa isang individual, then hindi niya kaya yon. And then ano ang kanyang natural na reaksyon? Imbis na magpasubmit, magpasakop, tatalikod siya. Alis siya. Hihiwalay siya. Ibubukod niya yung kanyang sarili saan? Sa samahan ng mga mananampalataya. That person will reject the gospel. Itatanggi niya yan. Hindi ko alam kung meron kayong kilala na dating kasama ni Pastor Wilfred. Nakalimutan ko yung kanyang pangalan. Bago pa si Pastor JL, meron pang isa. Diyan din yata ang pangalan. At ako ho ay kinalabutan nung ang kanyang mga post sa Facebook ay ang kasama na niya ay ang mga nasa Mormons. Imagine nyo yon. Isa yon sa mga sinasabi na ito ni Santiago. Dati pinaniniwalaan mo si Jesus ay Diyos, ngayon sasama ka sa mga alin. Naniniwala si Jesus ay tao at kapatid pa nino ni Lucifer. Yan ang turo ng Mormons. Si Jesus ay tao lang. At si Jesus ay kapatid ni Lucifer, ni Satanas. How come na kung ikaw ay tunay na Kristiyano, galing ka sa tunay na pangangaral ng salita ng Diyos and then aadib ka sa ganoong katuruan? Yan ay alin? Total turning away from the truth. Hindi ko alam kung may kilala kayong ganyan. Okay? But then, isa yan sa mga halimbawa, no? Na kung saan ay sinasabi ni Santiago, dahil po sa persecution, dahil sa pagsubok, dahil sa hirap na dinadanas din ang taong may huwad na pananampalataya, they cannot stand, but they will wander. They will turn away from the true facts of the Bible. Sa tunay na katotohanan, sa tunay na salita ng Diyos, sa itinuturo ng salita ng Diyos, they will depart from the doctrine. Lalayuan nila ito. Aayawan nila ito.
Na ano po ba meron sa katotohanan? Kung ating pong titignan ang chapter 1 verse 18, yan pa rin pong James, Santiago, ito po yung tinutukoy niya tungkol sa katotohanan, sa truth. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. The word of truth. Yun po yung ginamit ng Diyos. Kasangkapan ng Diyos upang alin? Tayo ay maging anak niya. Upang tayo maging pangunahin higit kaysa lahat ng kanyang mga nilalang. And then, ang taong mayroong huwad na pananampalataya, they just turn away. They just wander from it. Tatalikuran nila yan. Okay? Now, sabi ho ni John MacArthur sa kanyang komentary, they apostatizes from the faith they once professed. Sa Tagalog, sila ay tumatalikod sa katotohanang dati nilang pinananampalatayanan, pinaniniwalaan. At isa sa mga talata sa Biblia na mayroong koneksyon sa bagay na yan ay ang Hebreo chapter 5 verse 12 hanggang chapter 6 verse 9. Hebreo chapter 5 verse 12 hanggang chapter 6 verse 9. Pakinggan po natin. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon ay kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at sa masama. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong nang kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. Now, ang tinutukoy dito ng author ng sumulat ng Hebreo ay hindi literal na pagkain, kundi yung itinuturo ng Biblia. No? Yung milk na tinutukoy is about salvation. Ang mabuti at ang masama. So sabi niya, maaring sa tinagal-tagal ng Kristiyano, nitong mga sinusulatan na ito, dapat sana ay hindi na yan ang itinuturo ninyo. Hindi na yan yung pinakikinggan ninyo. Kundi dapat ay yung mga malalalim na katuruan. It serves as a meat, pagkain na matitigas. Okay? Hindi na dapat S26 pa. Ang inihahain sa inyo, adult na kayo. May nakita ba kayong adult? S26 pa rin? Wow. So sabi ng author, hindi na yan. Ang tagal niya ng Kristiyano. Now, chapter 6, verse 1 hanggang verse 9, kaya't iwan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy tayo sa mga aral na para sa mga may sapat na gulang na. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Now, let me clear na hindi niya sinasabi na walang silbi yun. Okay na kayo doon. Yun yung kanyang pinupunto. Ng verse 2, tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng mga kamay. At tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol na walang hanggan. Magpatuloy nga tayo at iyan ang gagawin natin kung luluubin ng Diyos. So they are matured. Yung sinasabi ng talatang ito. But then, sa verse 4 hanggang verse 9, sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Dati, naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag sa panahong darating. Now, kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, ano sabi niya? Hindi na sila maaring panumbalikin upang magsisi. Bakit? Sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Verse 7, sapagkat pinagpapala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan, ay sinisibulan ng halamang pinapakinabangan ng mga magsasaka. Subalit kung mga damo at halamang matitinik ang tumutubo doon, walang kabuluhan ang lupang iyon at nanganganib pang alin.
sumpain ng Diyos at alin? Tupukin sa apoy. Now, gumamit po ang author ng illustration patungkol sa lupa. Ang Diyos ang nagpapaulan. At ang ulan po, ang kinakatawan niya ay ang evangelization o pag-ibanghelyo. No? At ang imbis na pagbabago ang nakita, imbis na pagiging righteous ang gawin, anong nakita sa lupa? Sabi niya ay dawag. Ibig sabihin, pagkatapos na makinabang ng salita ng Diyos, imbis na nagkaroon ng pagbabago, anong nakita sa tao? Masama pa rin. At anong pwedeng mangyari? Sabi niya, nanganganib ang lupang yon. Meaning to say, nanganganib ang taong yon. Na matapos tumanggap ng biyaya, ng pangangaral ng salita ng Diyos, nanganganib na sumpain ng Diyos at alin. Susunugin, tupukin sa apoy. Ang tinutukoy niya ay the judgment day. Yan yung impyerno. But in verse 9, mga minamahal, kahit ganito ang sinasabi namin, natitiyak namin na nasa mas mabuti kayong kalagayan patungkol sa inyong kaligtasan. Pansin niyo po, napaka lalim ng diin ng talatang ito na hindi po pwedeng tumalikod ang tunay na mga mananampalataya. Kasi pag tumalikod sila, anong sabi niya? Kung tumalikod ang mga mananampalatayang ito, wala na sila pang pagkakataon, hindi na kailanman sila po pwedeng mapanumbalik upang magsisi. Ano yung bigat? Muli nilang inilalagay sa kahiyan ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? Now, merong sinasabi rin dyan si Juan sa unang Juan, chapter 2, verse 19. Unang Juan, chapter 2, verse 19, kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. So nung panahon ni John, meron ding kasakasama sila. Pero pagdating po ng pagsubok, sila'y umalis. Now, ang tinutukoy po nito ay hindi yung literal na pag-alis na nalilipat ng ibang church, kundi yung pagtalikod sa katuruan ng Biblia. Pinalit mo yung, halimbawa, ang katotohanan na si Jesus ay Diyos, ipinagpalit mo sa katuruan si Jesus ay tao lang at kapatid ni Satanas. Yun po yung tinutukoy rito. Hindi po yung paglipat ng church, pero pwede rin ho yan. Kung yung nilipatan mo na church ay taliwas sa itinuturo ng Biblia, then pagtalikod din po yan sa katotohanan. No? So yan po yung una pong ebidensya ng isang tao ay tumatalikod sa katotohanan. Kaya sabi ni Santiago, brethren, sa verse 19 ng chapter 5, if anyone among you wanders from the truth, that's the first evidence. Unang pruweba ng isang tao ay alin? Hindi tunay ang pananampalataya. Bagamat kasama natin sila sa church, bagamat sila ay nag-church. At ano ang trabaho ng church? And someone turns him back. Yan po yung last phrase ng verse 19. And someone turns him back. Ano ang role ng church sa mga taong tumatalikod sa katotohanan? The church must call them back to the true faith. Hindi po pwede na kamuhian natin sila. Yes, we exercise church discipline, pero hindi natin sila kaaway. Dapat ay tulungan natin sila na maibalik sa katotohanan, sa pananampalataya. But then, kung nagre-resist sila, then wala tayong magagawa. Dapat silang akayin pabalik. Dapat silang bigyan ng babala. Dapat nilang malaman na hindi tunay ang kanilang pananampalataya. Walang ibang makakagawa niyan, mga kapatid, kundi ang tunay na mga mananampalataya. Ang tunay na Kristiyano, kailanman hindi niya itatanggi ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ang tunay na mananampalataya, ang tunay na saved, never niyang i-deny about Jesus Christ. Ang pagiging Diyos ng Panginoon Jesucristo. Ang Diyos ay isang, ngunit may tatlong persona.
na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya at habag ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tanging kay Kristo lamang, not by our works. Yan po yung mga pangunahing katuruan ng Biblia. At ang isang tunay na Kristiyano, never niyang ire-reject yan. Never niyang tatalikuran yan. Yan ho yung realidad ng isang tunay na Kristiyano. Christians may sin. We might sin. Pwede tayong magkasala. Kung sasabihin natin hindi na tayo nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ng Diyos. Sabi ni Juan doon, kung tayo ay nagsasabing hindi tayo nagkakasala, sabi niya tayo, kasama ang kanyang sarili, Apostle John, ay ginagawa nating sinungaling ang Diyos. Mga Kristiyano ay maaring magkasala at maaring sumuway, but they will never depart from God's truth. Pwede tayong sumuway. Maaari, hindi ko sinasabing po pwede. Ang gusto kong bigkasin ay maaari. Hindi sinasadya. Pero hindi mo tatalikuran kailanman ang katotohanan iyong napatunayan na nasa Biblia. Naalala ko yung Samaritan woman, kausap ni Jesus sa tabi ng balon. Kinakausap siya ni Jesus, and then ikinuwento niya ito sa kanyang mga kababayan. And then kalaunan sabi ng kanyang mga kababayan, hindi lamang kami naniwala dahil sinabi ng aming kababayan, babae. Naniniwala kami kasi bakit? Narinig namin mula sa bibig na Mesyas. Naniniwala ka ba dahil ito'y pinangaral ng pastor? Or mas naniniwala ka kasi nabasa mo sa Biblia? Yan po yung stand natin. And true Christian will never depart from any truth, anumang katotohanan na itinuturo ng Biblia. Now, pangalawang ebidensya ng pananampalataya ng isang tao ay huwad, hindi totoo. Yan ay mababasa natin sa verse 20. Sabi sa verse 20, let him know that he who turns a sinner from the error of his way. Ang pangalawang ebidensya ng pananampalataya ay huwad, namumuhay sa mali niyang paraang pamumuhay. Error of his way. Lives the error of his way. Sarili niyang alam. Itong alam kong pamumuhay. Ayaw niya magpasakop sa katuruan ng Biblia. Namumuhay sa kanyang maling pamumuhay. Of course, tumatalikod ka sa katotohanan. At the same time, dahil ayaw mong tanggapin ang katotohanan, mamumuhay ka sa kung ano ang sarili mong paniniwala. Error of his way. This means false faith lives her or his own style pattern of living. Ayaw kong magpasakop sa kung anumang katuruan. Mamumuhay ako sa gusto kong gawin. Alala ko kunento sa akin ni Pastor Ray, nung bago siya sa Tulos, ay mayroon pong isang kinikilalang tao sa lugar na iyon. At nung siya'y dumaan, itong taong ito, nung siya'y dumaan, medyo nakabarik. Alam niyo ba yung salitang barik? Medyo nakainom. No? Kinausap niya si Pastor Ray at kinompronta. Ang sabi niya, Pastor, wag mong babaguhin ang sistema ng aming pamumuhay dito sa Tulos kung hindi magkakaproblema tayo. That's the idea. Okay. Ang taong mayroong huwad na pananampalataya, ayaw niyang pakialaman ng kanyang pamumuhay gamit ang salita ng Diyos. He never submit to the Word of God. He lives his own error way of living. Meron siyang sariling prinsipyo, sariling pundasyon ng paraan ng pamumuhay. Bagamat nag-church siya, bagamat nakikinig siya ng salita ng Diyos, bagamat sinasabi niya, I am a Christian, member ako ng FCC, blah, blah, blah. Pero look at his life. Tignan mo ang kanyang pamumuhay. Okay. Yan po yung pangalawang pruweba, pangalawang ebidensya na isang tao ay mayroong huwad. Hindi tunay na pananampalataya. They do not submit to God's
lordship. They do not submit to Christ's lordship. Ano bang ibig sabihin ng Panginoon? My King. Hindi ko alam kung nanonood kayo na binalik sa GMA na Jumong. Yan kasi yung hilig kong panoorin, yung mga sinauna. At na-influensyahan ko yung ilan sa ating pong kapatiran sa Tulos. Nais ko ipaunawa sa kanila ano ibig sabihin, my Lord and my King. From now, you are my Lord. Ibig sabihin, ikaw nang susundin ko at anumang naisip ko, hindi akma sa iyong utos, hindi ko susundin ang akin, kundi ikaw na ang aking Panginoon. Is Jesus really your Lord? My friend, siya ba talaga yung Panginoon? Then dapat ang kanyang mga iniutos ang nakikita sa iyong buhay. Not mine, but yours. Christ must increase and I must decrease. Sabi ni John the Baptist. Ang makita sa buhay ko ay si Kristo. Ang kanyang mga ipinag-uutos, hindi yung akin, sa pabawas yung aking sariling pangunawa at paniniwala. Dapat lalong mahayag at makita si Kristo sa aking buhay. They live their own lust. Namumuhay sila sa sarili nilang nasa according to what they believe what is true. Ayon sa sarili nilang kahulugan ng katotohanan at hindi sa kung ano ang sinasabi ng Biblia na katotohanan. Unbiblical principles. They live according to their feelings, to their emotions. Kung ano yung majority, kung anong takbo ng mundo, nandun sila. At hindi sa kung ano talaga ang sinasabi ng Panginoon na nais niyang makita ang ating ipinamuhay. Tandaan natin mga kapatid, doon sa Great Commission, sa Mateo chapter 28 verse 20, matapos niyang utusan na humayo kayo, ipangaral ninyo aking salita, gawin ninyo mga alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismohan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ano sabi niya? Turuan ninyo sila sa lahat ng ipinag-uutos ko. Sabi ng Panginoon, lahat ng kanyang ipinag-uutos ay dapat alin? Ituro sa lahat ng mga mananampalataya. Matthew 28 verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. That's the mandate. Okay. Hindi lamang sa, yes, importante na sumisimba, pero ang pinaka-highlight being a Christian ay yung daily lives. Daily way of living. Nia-apply ba natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ang salita ng Diyos? Take note, sabi niya, lahat na pinag-uutos ng Panginoon ay dapat sundin. Bakit? He is your Lord. He is your King. My Lord and my King. Your Lord and your King. Susundin mo lahat ng iyon. Dahil bakit? Kinahabagan tayo. Imbis sana na tayo parusahan because we are guilty beyond reasonable doubt ng ating kalagayang makasalanan. Pero nung ginawa ng Diyos, out of His love, His grace, and mercy, hinayaan niya na ang tumanggap ng parusa ay sino? Jesus Christ. Si Jesus ba, deserve niya ang maparusahan? No. Deserve po ba niya na may pako siya sa krus? Deserve po ba niya na siya'y luraan sa mukha? Deserve po ba ng Panginoon Hesus na koronahan ng tinik? Pero bakit niya ginawa yun? That's grace. Yan po yung kagandang loob ng Diyos. At kung alam mo yan, then today, my Lord, because you saved me, from now on, you are my Lord and my King. Whatever happened. But then, ang hindi tunay na pananampalataya, tinatalikuran nilang katotohanan. Una. Pangalawa, they live the error of their own way. Remember, ang sulat nito ni Santiago ay para sa church. But then sabi niya, if anyone among you. Pansin niyo po ba yung verse 20?
Or verse 19, if anyone among you, meron ba sa inyo? At yan din yung katok ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Meron ba sa inyo tumatalikod sa katotohanan? Nakikinig sa loob ng church, pero pagdating sa bahay, ayaw kong tagapin yun. I have my own belief. At ito po yung mission ng church. Ipaunawa sa inyo ang mga katotohanan ito. And then pangalawa, if anyone among you live according to the error of his own way. Ang trabaho, ang tugon ng church, magbigay ng warning, ng babala, ng paalaala. Last Thursday, isang araw, sa amin pong pagtatapos ng topic na the church sa discipleship class, nakasentro kami last Thursday about church discipline. At isa sa mga naging highlight sa mga estudyante ko po ay sabi nila, Pastor, ibig palang sabihin, ang lahat na excommunicate kasi ayaw tumanggap ng pagtutuwid one-on-one. Tapos nagsama ka pa ng 2, 3 kapatid, ayaw pa rin. Sinabi mo sa congregation, ibig sabihin, mayroong mga miyembro ng church, oy, pagsisihan mo, kasalanan naman talaga, ayaw pa rin niya. At ang last na option ay excommunicate them. Alisin sila sa church. Then ang isa sa naging highlight ng kanilang natutunan, ng aming natutunan is, hindi sila kaaway, kundi alin. They are subject for evangelism. Okay. Evangelism, back to zero, back to number 1. Hindi sila kaaway, kundi alin. They are sinners na nangangailangan ng salvation. Okay. At yan din po yung ibig sabihin ni Santiago, ni James, sa kanyang last part of his letter. If anyone among you wanders from the truth, someone turns him back. Verse 19. And then pangalawa, let him know that he who turns a sinner from the error of his way will save a soul from death and cover a multitude of sins. Let him know that he who turns a sinner from the error of his way. Pansin niyo po, dapat mayroon na mag-akay sa kanya, magpursige, na magpaliwanag sa kanya, mag-explain the true gospel. Hindi tama yan, kapatid. Yan po yung evangelism. Right? Yan po yung ebanghelyo. Okay? Hindi tayo nag-iebanghelyo para palakihin ang ulo ng isang tao. Hindi tayo nag-iebanghelyo na idinadagdag si Jesus sa kanilang buhay without changing their ways. Maraming ganyan ngayon sa ating panahon. Maraming ganyang church, ang ibig kong sabihin. Marami silang miyembro sa church kasi bakit? Ay kaganda ng turo eh. Batangas yun. Dinadagdag lang si Jesus without true repentance. Sabi ng Biblia, Psalm 7:11, God is angry with wicked every day. Tapos sasabihin ng pastor sa church, God loves you unconditionally. Come on. Namumuhay ang Diyos kung ikay makasalanan, namumuhay siya sa iyo kailan? Araw-araw. That's why you need to repent. Paano mo maunawaan ang iyong kalagayan kung hindi ituturo ng mga pastor ang tunay mong kalagayan being a sinner? And God is hateful every day. Psalm 7:11. Pero merong mabuting balita. Ano mabuting balita? Nananawagan ng Diyos ng pagsisisi. Pagbabalik loob sa Diyos at pagkilala kay Jesus Christ na siya lamang ang nagbayad ng iyong at aking kasalanan. That's good news. Hindi na sinabing pagtrabahuhan mo ang inyong salvation. No, it is finished. Christ finished our salvation. Kailangan lang na magsisi. Now, mayroon tayong mabasa dyan na sinners. Napaka-importante ng salitang sinners sa ating pong pinag-aaralan. Sabi niya sa verse 20, let him know that he who turns a sinner, hindi niya sabihin. Pansin niyo, hindi niya sinabing kapatid sila. They are sinner.
Alam niyo po, every time na mababasa natin sa Biblia ang salitang sinner, they refer to those outside of God's kingdom. They are not member of God's kingdom. Every time na mabasa, now tingnan natin. Unang Juan chapter 3, 8 to 10. Ano ba sa oras? Unang Juan chapter 3, 8 to 10. Sabi niya sa verse 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo, sapagkat sa simula pa ay nagkakasala ng dyablo. Pansin niyo po ba yun? They are not member of Christ's family, but they are of the devil. Okay? Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Twice. Binanggit niya sa verse 8, hindi nagpapatuloy. Again, verse 9. Sapagkat nananatili sa kanila ang binhi mula sa Diyos. Ito yung binhi ng Espiritu Santo. The seed of eternal life mula sa Espiritu Santo, I mean. At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi na ang dyablo ang ama nila, kundi ang Diyos na, hindi sila maaaring magpatuloy saan? Pagkakasala. Third time. Then verse 10, dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Paano po? Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos, gusto lang sinasabi niya, ang sino mang ayaw tumanggap ng katotohanan ng salita ng Diyos, pinag-uutos ng Diyos. Pangalawa, at hindi umiibig sa kanyang kapatid. Ay alin na po, hindi anak ng Diyos. Sinners po ang tawag sa kanila. And then pangalawa, sa Marcos chapter 8 verse 39, pansinin po natin yung pagbanggit ng salitang makasalanan. Marcos chapter 8 verse 39. Sorry, verse 38. Oh, parang mali yung akin na ilagay doon. Okay, anyway. Mark 8, 38. Kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at, alin, makasalanan, mga tao sa panahon ito, ikakahiya ko din kayo ng anak ng tao, pagparito niya ng taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ng mga banal na anghel. So we are to testify sa gitna ng mga makasalanan. Okay? Pangalawa, sa chapter 14, verse 41, yung pa rin pong Marcos, chapter 14, verse 41, sa ikatlo niyang pagbabalik, ay sinabi niya sa kanila, ito yung nasa Gethsemane, hulihin na po ang ating Panginoon Kristo para litisin at ipako sa krus. Sabi niya, natutulog pa ba kayo at namamahinga? Sabi niya sa kanyang mga alagad na natutulog, pero bili niya naman na langin kasama siya. So, tama na, sapagkat dumating na ang oras upang ang anak ng tao ibigay sa kamay ng mga makasalanan. Anong tawag ni James sa mga members of the church tumatalikod sa katotohanan at namumuhay sa dating maling pamumuhay? Sinners. Pansin niyo po ba yun? Okay. And then Luke 5:32, sunod-sunod lamang po yan. Luke chapter 5, verse 32. Verse 32, sabi niya, hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi, sino po? Ang mga makasalanan, para alin? Upang sila'y magsisi. Ang pagsisisi po ay may pagtalikod sa kasalanan. 1 Corinthians chapter 6 verse 9. 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Sabi niya, hindi ba ninyo alam, na ang mga makasalanan, ay alin po, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Pansin niyo pa? Every time na gamitin ang salitang makasalanan, ito yung mga taong member, hindi ng pamilya ng Diyos, kundi alin? Pamilya ng Diablo. The truth is, we are once member of the devil's family because we are sinners, right? Pero dahil sa biyaya at habag ng Diyos. Okay? Sabi niya,
Ang mga nakikiapid, so babasahin niyo po yung the rest, nandiyan sinabi ho ni Paul kung ano-ano yung pamumuhay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. And then, Colossians 3:25. Colossians 3:25. Sabi niya, verse 25, ang mga gumagawa ng masama ay pagbabayarin sa kasamaang kanilang ginawa sapagkat ang Diyos ay walang kilingan. Now, sino bang tinutukoy na gumagawa ng masama? Hindi ho ba ang mga makasalanan? Okay. Now, anong mangyayari sa kanila? Sabi ni Santiago sa sulat, kamatayan, death. Okay. Babalikan natin yung ating pong text verse sa Santiago. Sabi niya, nagligtas, okay? Nagligtas ng makasalanan mula sa kamatayan. Sabi sa English, let him know that he who turns a sinner from the error of his way will save a soul from death. Na anong tinutukoy na kamatayan? Ang kamatayan tinutukoy, hindi physical na kamatayan. Ang Greek word po na kamatayan ay thanatos, nang ibig sabihin ay spiritual death. Spiritual death. At ito po yung tinutukoy ni Daniel doon sa Daniel chapter 12 verse 2 na kamatayan. Daniel chapter 12 verse 2, muling mabubuhay ang maraming mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ito'y pangitain ni Daniel, which is sinusugan doon sa pangitain ni John sa Revelation, sa pahayag. So lahat ng mga namatay ay mabubuhay sa lahat ng panig ng daigdig. Para saan? Ang iba ay sa buhay na walang hanggan. At ang iba naman ay sa kaparusahang walang hanggan. Eternal death. So yan po yung kamatayan na tinutukoy diyan. Okay? Ganon din sa Pahayag 20. Pahayag 20, 11 hanggang 15. Nais ko pong ipaunawa sa inyo yung kaseryosohan ng kalagayan ng isang taong walang pagbabago. Maaaring may kaibigan kayo, kasama pa sa church. Come on, buksan po natin ating pangunawa, mga kapatid. Nanganganib po sila. Or maaaring ikaw, ito. Ano sabi niya sa Pahayag 20, 11 to 15? Sabi niya, pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak at binuksan ang mga aklat. No, hindi niya sinasabing zombie nakatayo sa harapan ng Panginoon. Ito yung mga patay na muling binuhay upang hatulan ng Panginoon. Now, binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay, hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa batay sa nakasulat sa mga aklat. Ibig sabihin, mula nung tayo isinilang hanggang sa ating kamatayan, recorded sa langit ng ating lahat ng ginawa. At yun yung bubuksan pagdating ng araw ng paghuhukom. Inuluwa ng dagat ang mga patay na naroon, inuluwa din ng kamatayan at daigdig ang mga patay. Ibig sabihin lahat ng patay muling bubuhayin. Verse 14, pagkatapos ay tinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy, ang pangalawang kamatayan. At sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon saan? Sa lawa ng apoy. Chapter 21 verse 8. Chapter 21 verse 8. Akong si Juan ang nakarinig at nakakita ng lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat, ako'y nagpatira pa sa pana ng anghel na nagpakita sa akin ng mga ito upang siya ay sambahin. And then verse 18, akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sino mang makarinig sa mga propesiya na nakasulat sa aklat na ito, at sino mang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito ay idaragdag ng Diyos sa kaniya ang mga salot na nakasulat dito. Ibig sabihin, ganun kahalaga ang salita ng Diyos. Ang sino man magdagdag at magbawas, of course, nandun yung tumatalikod. Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukula, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila sa lawa ay sa lawa ng nagliligyab na apoy at
asopre, ito ang pangalawang kamatayan. Now, ang tanong, sino po ang dapat mag-ebanghelyo sa mga taong ito? Mga pastor po ba ang sinasabi? Okay. Anong sabi niya sa verse 19? If anyone among you, sabi sa verse 20, he who turns a sinner from the error of his way, kahit sino sa atin. That is our goal. That is our mission. Hindi lamang outside of this church, kundi maging mga nakakasama natin na nakikita nating tumatalikod sa katotohanan o di kaya ay patuloy na namumuhay sa kanilang sariling kagustuhan. Sabi niya, those sa verse 20, let him know that he who turns a sinner from the error of his way will save a soul from death and cover a multitude of sin. Cover a multitude of sin. Ibig sabihin, mapapatawad ang kanyang lahat ng kasalanan. But someone must speak. Mayroong dapat na mag-ibanghelyo sa kanya. Bagamat siya'y kasama na natin, pero hindi nagtatapos doon ang ating obligasyon. Kung siya ay tumalikod, kinakailangan meron sa atin na magkaroon ng concern sa kanya. Kahit sino sa atin, hindi lamang mga pastor. Every true believers must have passionate concern to those who turn away from the truth and living in an unbiblical way. Bakit ho? Passionate concern. Nanganganib sila. At ano yung panganib? Death. Spiritual death. May concern ka bang ganito sa iyong mahal sa buhay? Na hindi pa Kristiyano? Anak mo? Asawa mo? May concern ka ba sa iyong office mate, classmate, friends? Kahit sino. Kaya mo bang tiisin? Alam mong katotohanan? Ang tunay naman na nanampalataya, hindi titikom ang bibig. Alam niyang urgently kailangang magsalita siya sa kanila. Okay? Yan yung mission ng church. At yan ay panawagan din sa ating lahat ngayong umaga. Kaibigan, huwag mo hayaang kay mapahamak. Kung nakikinig ka ngayong umaga, huwag mo hayaan na abutan ka ng pagpantay ng iyong mga paa sa iyong kasalanan. Please. That's the reason bakit dumating si Jesus Christ. To save sinners. Repent. Turn away from your own beliefs. May pamantayan ng katotohanan. That's the Bible. The only source of truth. Repent from your sins. Dahil mayroong naghihintay na kapahamakan. Ang pagpapatawad ng Diyos ay dahil sa ginawa lamang na sakripisyo ni Kristo. Ang Diyos ay nananawagan ng pagsisisi sa lahat. Nananawagan na talikuran ng kasalanan at magsimulang mamuhay ayon sa iniutos ng Diyos. Tanggapin mo si Kristo na siya lamang ang tanging nagbayad. Ang kanyang ginawa sa krus ang siyang tanging kabayaran ng iyong mga kasalanan. At sa mga kapwa ko, Kristiyano, na nakikinig ngayong umaga, ang goal natin ay alin? To glorify God. Ibig sabihin, to glorify God. To share Christ's gospel. Pagtawanan ka man. Alipustahin ka man. Okay. Dahil yun lamang ang tanging susi para makasalanan ay makapagsisi. Ano sabi ni Paul? Hindi ko ikinaiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas una ng mga Hudyo at ng mga Hindi. Wala nang iba. Tanging ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, lalo tigit kung anong ginawa ni Jesus Christ sa cross. Nawa, na-refresh tayo ng mission natin. Hindi lamang sa mga taong nasa labas, maring ilan sa inyo, mayroong huwad na pananampalataya. We come to prayer. Banal at dakila namin Diyos.
Thank you so much. Dahil patuloy kayong nananawagan sa lahat at patuloy niyo pong nire-refresh sa amin ang aming naging kalagayan before. Kung walang mga taong naging tapat sa pag-ibanghelyo, you are not saved. Yes, totoo na makapangyarihan kayo. Totoo na kaya niyong gawin ang lahat. Pero itinakda ninyo to save sinners is through preaching and sharing Christ's gospel. Wala na pong iba. At kung kaming mananahimik, mapapahamak ang mga taong ito. Kung ang aming pangangalagaan ay ang aming security, pang hindi kami kutyain, hiyain, tawanan, mapapahamak sila o Diyos. And this is the reason kung bakit ang mga mananampalataya na sinulatan ni James during that time ay dumanas ng matinding pag-uusig because they never stopped sharing the gospel. Mababasa namin ito sa Acts chapter 8, verse 1 onwards. Matapos na sila ay nangalat, pagdating nila sa lugar na doon sila titira, they continue to spread the gospel. And Lord, nakakahiya. Balang araw, kasama namin itong mga sinulatan ni Santiago. Nakakahiya na sabihin, hindi man lang kami nakapag-share ng salita ninyo sapagkat natakot kami. Nahiya kami. Baka malagay sa alanganin ng aming pamilya, ng aming pagkatao. Lord, nawa, lingapin niyo po ang bawat isang nakinig sa umagang ito. Hindi kami palagiang nandito sa mundo. Ang aming palagiang tirahan ay naghihintay ang langit. Ngunit may naghihintay ring palagiang tirahan sa mga taong hindi namin babahaginan na iyong mga salita. At katulad ng sagot ni Prophet Isaiah, nung tinanong ninyo si Isaiah, sino ang aming susuguin? Ang sagot ni Isaiah, ako po, Panginoon. Isugo mo ako sa kanila. At nawa ito rin yung tugon ng puso namin ngayong umaga. Nandito ako, Panginoon. Handang magbahagi na iyong salita. Give us courage, Lord. Give us love for them, for the lost souls, to save them from the coming of your wrath. All of this we ask. In Jesus' name we pray. Amen.